Muli po, magandang araw. Ito po si Kaeli at isa po sa issue na pag-uusapan natin ay isa na namang world war, giyera, palitan po ng mga salita, manghang na salita sa pagitan po ng mga senador at kongresista. At ngayon naman, kasi nung una ay, di ba, nagkaroon po ng sabihin natin na hidwaan ang mga senador at mga kongresista na hindi pa rin ho naresolba sa ngayon, yung usapin po sa charter change. Di po ba? At maging sa absolute divorce na panukala, meron din po silang na hindi pagkakaunawaan. Sa pagkakataong ito, ay ito na naman yung issue na may kinalaman sa pagpapagawa ng bagong gusali ng Senado. Di po ba? At ngayon, meron pong pahayag ang ilang mga kongresista particular, ito hong tinaguriang Young Guns, na kung saan ay sinasabi po nila na wasteful spending. Pag-aaksaya po ng pondo at maling paggamit ng pondo dito po sa pagpapatayo ng bagong gusali ng Senado. At sa ating one-on-one interview kay Senator Win Gatchalian, kanyang binabanggit na yung mga senador, meron po silang sariling usapin. Yung mga kongresista, meron din po silang sariling usapin. Sana po ay wag na raw po umepal, wag na hong makialam ang mga kongresista sa panloob na usapin ng Senado. At ang pinakamainam ay sundin yung tinatawag ho na inter-parliamentary courtesy, na kung saan ay hindi po dapat na nangimasok ang mga kongresista sa Senado at yung mga senador ay hindi rin po makikialam sa mga usapin diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. So ito ho, panoorin po natin at pakinggan ito hong pahayag ni Senator Win Gatchalian at kanyang mensahe sa mga kongresista na ngayon po ay sabihin natin na sumasawsaw dito po sa issue, controversial na issue na may kinalaman sa bagong gusali ng Senado. Panoorin po natin si Senator Win Gatchalian. Ito ang bagay lang, Eli. No? Mm. Ang Senado ng Pilipinas, ang bukod tanging Senado sa buong mundo na walang sariling opisina. Mm-hmm. No? Dahil nagrerenta lang kami sa GSIS. Mm-hmm. At yung renta na yun, pwede na namin gamitin para magpatayo ng sariling gusali. Mm-hmm. Kaya nga pag may bumibisita dito, na mga foreigners o kahit mga kababayan natin na galing sa ibang lugar, nagugulat sila dahil squatter ang Senado, dahil walang sariling building. At nasasayangan kami bilang mga senador doon sa ibinabayad naming renta dahil pwede nang gamitin yun sa pagpapatayo ng bagong gusali. Ngayon, dahil may bagong liderato, tama naman na tinitignan yung detalye ng new Senate building. Kaya dahil mayroon kaming bagong Senate President, gusto niya malaman yung detalye, gusto niya malaman kung may problema, at dahil lahat naman ng construction nagkakaroon talaga ng problema, ay dapat ayusin yung mga problemang yun. So yun naman ang nagiging usapan namin dito sa Senado. Opo. So ibig sabihin wala naman dito anomalya kasi ang binabanggit din ho, parang masyado raw magarbo, Senator, ito hong gusaling ito. Bagamat napakatagal na po ito, di ba? Lahat po ba ng 24 na senador, alam po ba yung detalye ng pinakagastusan? Kasi parang yung iba na parang nagulat pa samantalang lahat to, di ba, ay dinidiscuss po yan sa lahat ng mga senador? Oo, dinidiscuss namin yan. Tama ka, Eli. Pinag-uusapan namin yan. Pero may kanya-kanya kaming assignment Like ako, basic education. Ibang mga senador ay may kanya-kanyang assignment. Kaya, totoo yun na hindi na masyadong nakikita yung pinakadetalye. Pero alam yung idea kung ano ang pinag-uusapan. At bago naman ma-approve ito, pinag-uusapan din at hinihingi yung approval ng mga senador. So, ganyan naman ang sistema dyan. So, ano po tugon nyo sa mga ilang kongresista na sumasawsaw dito sa isyong ito? Alam nyo, meron tayong inter-parliamentary courtesy. Hindi natin pinapakilaman yung kanilang operations
dapat wag rin nilang pakialaman yung operations ng Senado. Kung tutusin yung kanilang budget, palaki ng palaki every year, pero hindi natin pinakakialaman dahil meron silang sariling operations. In the same manner, meron rin kaming sariling operations. Hindi rin naman nila alam kung paano nag-ooperate ang Senate. At dapat practicein natin yung interparliamentary courtesy. Yan po ang pahayag ni Senator Win Gatchalian at bagamat sa kanyang pansariling pananaw ay wala akong problema dito po sa pansamantalang pagbabatigil ni Senate President Chis Escudero sa yung dito po sa konstruksyon ng gusali ng Senado dahil siyempre bagong liderato ng Senado, okay lang ho yan na pasamantalang pumreno at tingnan, reviewin, imbestigahan ito hong sinasabing paglobo ng pondo dito po sa na inilaan sa nasabing gusali. Kasi ito nga ho, sabi ng ilang mga kongresista na masyadong lumobo. At yung gap ho ay nasa 14.4 billion pesos sa original cost, sa original na presyo ho, gastusin dito po sa New Senate Building. Kasi ho, base po sa ito ho, yung construction po ng bagong building ho ng Senado, ang initial budget ho dyan, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ay 8.9 billion pesos. Ito po ay lumobo na ngayon sa 13 billion pesos at meron pa hong karagdagang 10 billion na kinakailangan para makompleto, matapos na ho ng tuluyan ito hong gusali at umabot na po sa kabuang 23.3 billion pesos. Yan po mga kababayan. At sabi po ng mga kongresista, yun ho, parang masyado hong napakataas daw po ng budget, masyadong lumobo at tila pag-aaksaya raw po ito ng pera ng taong bayan. O yun ho. Sa kabilang banda, ito ho, sumagot din po ito hong si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. O ito ho, ang sabi niya ho, ito, basahin ho natin. Ang sabi niya, Coco, look at your own backyard. Ayun. Ito, panoorin ho natin. Basahin ho natin itong pahayag ni Senator Coco Pimentel. Okay, ito ho, ang sabi niya ho ay ang binabanggit ho ni Senator Coco Pimentel, ang kanyang payo, advice, I advise the young guns in the House of Representatives to first look at the dramatic increase in the budget of the House from 16 billion pesos o 16 na bilyong piso as reflected in the President's proposed budget to the final amount of 28 billion pesos in the General Appropriations Act of 2024. So, yun po ang pahayag ni Senator Coco Pimentel. Ang kanyang tinutukoy ay itong may kinalaman sa panukalang 16.58 billion pesos na House budget noong 2024 National Expenditure Program na kung saan ay lumobo ho sa 28.69 billion na naaprubahan po sa 2024 General Appropriations Act. So, eto na ho mga kababayan. So, yun po. At agad na tumagon, ito hong si Senator Coco Pimentel na leader po ng minorya dyan po sa Senado. So, ngayon nagbabatubuhan na po sila ng mga pahayag kasi sabi po ng ilang mga kongresista, masyadong lumobo yung budget sa konstruksyon ng gusali dyan po sa Senado. O ngayon, bumelta po si Senator Win Gatchalian at maging si Senator Coco Pimentel, kayo nga yung budget nyo dyan sa House masyadong lumobo rin. Kaya sa bandang huli, ang pinakamainam mo na gawin ho rito, walang pakialaman. Sundin po ito hong interparliamentary courtesy na tinatawag. Magrespetuhan po ang dalawang kapulungan ng Kongreso at kung meron mang anomalya na makikita dito sa sinabing konstruksyon, nandiyan naman po ang ombudsman, di ba? Kung sino ba ang nangasiwa ho rito.
Bagamat may naunang pahayag po dyan, si Senator Nancy Binay, na nagulat po siya sa sa binabanggit ito ng bagong liderato ng Senado na wala namang anomalya at lahat daw po ng bawat gastusin ay na-discuss, na ipaliwanag po dito po sa mga senador. Panoorin nga po natin itong paliwanag ni Senator Nancy Binay na siya pong dating chairman ng Senate Committee on Accounts, kasi siya po ang may hawak ng budget ng Senado at kabilang ho rito yung pagbabudget para po sa pagpapatayo ng gusali ng Senado, yung bagong Senate building. Panoorin po natin ito hong payag ni Senator Nancy Binay. Kinagulat naman ito ni Senator Nancy Binay na siyang dating chairperson ng Senate Committee on Accounts. Sa pahayag, nilinaw ng senadora na hindi kasama sa 8.9 billion pesos ang gastos para sa interior at fit-out ng gusali at hindi rin anya totoo na walang parking space ang bagong Senate building. Anya, mas mainam kung kinausap muna sila ni Senator Escudero para maliwanagan sa totoong impormasyon kaugnay ng konstruksyon ng bagong gusali ng Senado kaysa umasa sa mga pabulong-bulong na marites. Gayunman, nanawagan ang senadora na madaliin ang gagawing review sa budget upang hindi na magkaroon ng dagdag gasto sa delay at pagrenta ng Senado sa kasalukuyang gusali nito. Okay, yan po ang pahayag ni Senator Nancy Binay at so sa kabuuan mga kababayan ay ito, umarangkada na naman itong palitan ng mga maanghang na mga pahayag, word war sa pagitan po ng mga senador at kongresista. Alamin natin kung saan po ito hahantong, bagamat sa pinakahuling balita mga kababayan ay mukhang naging maayos na ang relasyon ng Senado at ng House of Representatives dahil sa ito pong sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Chis Escudero ay nagkaroon na po ng kauna-unang official meeting. At pero ang kanilang tinalakay lang ho dyan, yung sa legislation, yung mga legislasyon at para mapabilis po yung ugnayan ng dalawang kapulungan at kabilang ho dyan yung yung pagbaba po sa presyo po ng bigas. At iba pang mga panukala na makatutulong po para po sa taong bayan. Bagamat hindi raw po ata natalakay yung issue na may kinalaman dito po sa panukalang charter change. So, yun po. At siyempre, importante ho magkaroon po ng kooperasyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Maraming salamat po mga kababayan. Muli, ito po si Kylie. Magandang araw po sa ating lahat.